Ilang minuto bago mag-New Year, kasabay ng ingay at putok sa labas sa papalapit na bagong taon, si Scott ay excited na pumanik sa kanyang kwarto para sa kanyang binabalak na gawin. Kinuha at isinuot niya ang kanyang black jacket, isinuot ang isang sunglasses at ipinasak ang kanyang earplug bilang proteksyon na din sa ingay na mangyayari. At kinuha na din ang gamit ng kanyang kapatid na palagi niyang tinitignan at pinag-iinteresan. Saglit pa ay pinatay niya na ang ilaw sa kanyang kwarto at hinintay na pumasok ang kanyang ina. Malapit nang mag-alas 12 at sigurado siya na pupuntahan siya ng kanyang ina sa kanyang kwarto para tawagin dahil gusto nito na sama-sama sila sa sala para salubungin ang bagong taon. Maya-maya pa, sa gitna ng kadiliman ay unti-unti na niyang naaninag ang imahe ng kanyang papalapit na ina, kung saan pagpasok nito sa kwarto ay tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng Kologi Family Massacre. Sa isang bahay sa Long Branch, New Jersey ay masayang nagtipon-tipon ang pamilya Kologi. Bilang tradisyon, kumpleto silang lahat sa bahay para salubungin ang papalapit na bagong taon. Ang padre de pamilya na si Steven at may bahay nito na si Linda, ang ama ni Steven na si Adrian at ang girlfriend nito na si Mary, at ang magkakapatid sa pamilya Kologi na sina Steven Jr. kasama ang girlfriend nito, ang 18 anyos na si Brittany, at ang 16 anyos na bunso na si Scott. Si Scott, nabubura sa kanyang pamilya. Si Scott ay sinasabing autistic, may distorted thinking, hallucinations at schizophrenia. Madalas siyang kakitaan ng interes sa pagpaslang ng isang tao. Open na open ang kanyang pagnanais na gawin ito at madalas na sabihin sa kanyang pamilya na gusto niya silang pasalangin. Alam na alam ng kanyang pamilya ang umiikot sa kanyang utak, partikular ang kanyang ina na si Linda. Si Scott sa nararanasang hallucinations at distorted thinking ay sinasabing humingi ng tulong sa kanyang ina na si Linda para sa kanyang mental health. Ngunit hindi pumayag si Linda dahil sa takot na mapahiwalay sa kanya ang kanyang bunsong anak. Si Scott na sa edad na 15 ay kasama pa din nilang natutulog sa kanilang kwarto. Si Scott na sobra-sobrang pag-aaruga ang nakukuha dahil na din sa autism nito. Lagi nitong sinasabi na kailangan daw nito na siya ay paslangin. Ang una sa listahan ay si Linda, pagkatapos ay ang ama dahil ito daw ay malulungkot, ang ate dahil hindi daw nito ito kasundo, at ang kuya dahil maiiwan itong mag-isa. Sa palaging pagsasabi ni Scott ng balak na ito, ay tinatawanan lang ito ni Linda dahil hindi siya naniniwala na magagawa iyon ng anak niya. Ngunit sa pagulong ng kwento, ay nagawa nito. Sa papalapit na pagpapalit ng taon ay pumanik si Scott sa kanyang kwarto para mag-ready na sa kanyang gagawin. Ang baril ng kanyang kapatid na ilang beses siyang natukso na gamitin ay magagamit na din niya sa wakas. Pinaghandaan niya talaga ang gagawin niya na ito. Nanood siya sa YouTube ng 2 videos kung paano gumamit ng baril. Nagbasa din siya ng mga articles tungkol sa isang terrorist attack na nangyari noong 2017. Sinearch niya din kung ang baril na kanyang gagamitin ay may epekto sa bulletproof vest ng mga kapulisan kung sakali na may agad na dadating. Ready na siya. Suot ang kanyang shades at itim na jacket na Ultimo Men in Black. Pinatay niya ang ilaw sa kwarto at naghintay sa pagpasok ng kanyang ina. 5 alingaw-ngaw ang narinig sa itaas ng bahay. Agad na pumanihik ang kanyang ama na si Steven para i-check kung ano ang nangyari. Kung saan isang lumilipad na bala ang isinalubong niya dito. Ilang putok pa ang narinig. At sa bawat pagtangkang galaw ni Steven ay ang pitik sa gatilyo naman ang ginagawa ni Scott. Hindi siya titigil sa pagpitik hanggat hindi niya nakikitang hindi na gumagalaw ang kanyang ama.
Nang masiguradong wala na itong buhay ay hinakbangan niya ang nakahandusay nitong katawan para pumunta naman sa ibaba ng bahay. Tumungo siya sa kusina kung saan ang kanyang itinuturing na lola na si Mary ang kanyang nakita. Ilang putok ng baril at bumagsak na ito sa sahig. Matapos nito ay isinunod niya naman ang kanyang ate na si Brittany. Bagsak sa sahig. Sa kanyang malayong diwa ay isang alingaw na naman ang narinig sa paligid. Hindi ng baril, kundi ng iyak ng kanyang lolo na si Adrian. Dito na siya parang natauhan. Agad siyang pumanik sa kanyang kwarto at hinintay na dumating ang mga kapulisan. Sa kabahayan ay 4 na buhay ang kanyang tinuldukan. Ang kanyang ina, ama, ate at lola na sa turing. Naiwang nakaligtas ang kanyang lolo, kuya at ang girlfriend nito. Sa ginawang interogasyon sa loob ng kwarto, inisa-isa ni Scott ang kanyang naalala sa pangyayari kung saan katabi pa niya ang kanyang kuya bilang guardian na emosyonal na nakikinig sa bawat detalye ng kanyang sinasabi. Sinabi niya na parang nanonood siya ng pelikula nang ginagawa niya ang pamamaril sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Pakiramdam niya na hindi daw siya ang gumagawa ng pamamaril, ngunit nakikita ng kanyang sariling mata ang bawat pangyayari. Ang kanilang paggalaw, ang pagputok ng baril hanggang sa tuluyan na silang hindi gumalaw. Sinabi din niya na kapag nakikita pa niya silang gumagalaw, ay itinututok niya daw ang baril sa ulo ng mga ito dahil ayaw niya daw na makita niya ang mga itong nahihirapan pa. Sinabi din ni Scott na mayroon siyang 2 magazines na pinuno ng 30 bala bawat isa. Binabalak niya na kalabitin ng gatilyo hanggang sa tuluyan na siyang maubusan ng bala. Sinabi din niya na may balak siyang ituloy ang pamamaril sa labas ng bahay. Gusto niyang puntahan ang kanilang kapitbahay na palaging nambubuli sa kanya, ngunit nang nakita ang kanyang lolo na si Adrian na emosyonal sa nangyari sa kanyang lola Mary, ay bigla na lang daw siyang nagising. Pumunta siya sa kwarto at hindi na binaril pa ang kanyang lolo Adrian. Sa kanyang paglilitis ay iginiit ng kanyang abogado ang insanity. Ang kanyang pagsusumamo sa kanyang ina na siya ay ikonsulta sa isang therapist na hindi nito pinagbigyan ang iginiit ng kanyang abogado. Ang kanyang distorted thinking ay obvious sa kanilang pamilya, kung saan ang isang tiyahi na kapatid ng kanyang ina na si Linda na tumira panandalian sa kanilang bahay ay kinausap din si Linda para bigyan ng atensyon ang kanyang mental health. Ngunit nagalit pa ang kanyang ina at sinabihan ng kanyang tiyahi na hindi na ito kikilalanin pa kung sakaling may makaalam ng kondisyon ni Scott. Sinabi din ng kanyang depensa na ang ginawang pamamaril ni Scott ay isang psychotic episode ng kanyang schizophrenia. Ang ilang taon niyang naranasang distorted thinking sa pagpaslang na hindi nabigyan ng atensyon ay tuluyan ng nasindihan dahilan ng kanyang ginawang krimen. Ngunit ito ay pinabulaanan sa hukuman. Ang pag-aaral niya kung paano gamitin ang baril at paghahanda sa ginawang pamamaril ay isang katunayan na alam niya ang kanyang ginagawa. Ang kanyang ginawa ay kahindik-hindik at isang act of evil. Ang pinakapunto, nagawa niya ang pagpaslang dahil kaya niya at gusto niya. February 2022, nang si Scott ay nahatulang guilty at nasentensyahan ng 150 years in prison kung saan kailangan niyang mag-serve ng 85% ng term nito o kaya ay 127 years bago mabigyan ng parole. Ang hukuman ay sinigurado na hindi na siya makalalabas pa sa bilangguan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!